Ang araw ay nagsisimulang lumubog, nagdudulot ng mahabang anino sa kagubatan. Madalas maglakad si Luca sa mga landas na ito upang magpahinga pagkatapos ng kanyang trabaho, ngunit sa gabing ito, tila may kakaibang nararamdaman sa paligid. Ang tahimik na katahimikan ng kagubatan ay parang nagbabadya ng kung anong kakaibang mangyayari. Tumibok ng mabilis ang puso ni Luca nang mapansin niya ang malaking anino sa pagitan ng mga puno sa landas. Isang oso iyon, ngunit iba sa mga nakikita niya noon. Nakaupo ito nang nakatalikod sa kanya. Nakatungo ang ulo na parabang nalulungkot. Ang anyo nito ay nagpapahiwatig na ito'y umiiyak. Isang kilabot ang dumaloy sa kanyang katawan. Alam niya ang panganib ng mga oso, lalo na sa ganitong oras, ngunit kakaiba ang kilos ng hayop. Hindi ito tumakbo o nagpakita ng anumang pananakot. Sa halip, itinaas nito ang ulo at tumingin kay Luca. Sa halip na isang nakakatakot na tingin, ang mga mata nito ay tila nang hihingi ng tulong. Nanigas ang lalamunan ni Luca. Ang kanyang lohika ay nagsasabing tumakbo na siya, tumakas sa ligtas na lugar, ngunit tila may pumipigil sa kanya. Kailangan ko nang umalis. Kabaliwan ito, sabi niya sa sarili, ngunit hindi siya makagalaw. Parang naipit siya sa kinatatayuan. Isa pang mahinang unggol mula sa oso ang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit ito umiiyak? Naitanong niya. Ang dapat sanang simpleng paglalakad ay naging simula ng isang di inaasahang pangyayari. Nanatiling nakatigil si Luca, sinusubukang intindihin ang hindi pangkaraniwang tagpo. Walang ipinakitang pananakot ang oso. Sa halip, tila may hinihintay ito. Unti-unting tumayo ang malaking hayop, kumilos ng maingat na parang nag-iingat at dahan-dahang lumapit kay Luca. Naninigas sa takot, nanatili siyang nakatayo, nag-aalangan kung tatakbo o mananatili. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Huminto ang oso ilang metro mula sa kanya, bahagyang lumingon, na parang inaanyayahan siyang sumama bago ito tuluyang naglakad papalayo. Lubos na naguguluhan at nabigla naramdaman ni Luca na parang may kakaibang bagay na magaganap. Ano ang ginagawa ko? Pabulong niyang tanong sa sarili. Kung ito man ay kabaliwan o ang pangakit ng hindi alam, naramdaman niyang kailangan niyang sundan ang oso, desidido na hindi umatras. Habang naglalakad si Luca, unti-unting kumapal ang kagubatan sa paligid. Humahaba ang mga anino ng mga puno, nagiging nakakatakot na mga hugis na sumasayaw sa papadilim na liwanag. Kabaliwan ito, bulong niya, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang mga paa na parang ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa. Paminsan-minsan, tumitingin ang oso sa likod. Sinisiguro na naroroon pa rin si Luca. Ang kakaibang koneksyong ito na nagsimula sa malungkot na tingin at iyak ng oso ay nagpatamlay sa kanyang takot at nagtanim ng isang di pangkaraniwang tiwala. Saan mo ako dadalhin? Tanong ni Luca sa papalalim na dilim, hindi umaasa ng sagot. Tahimik at matatag, nagpatuloy ang oso sa landas. Habang mas lumalalim sila sa kagubatan, lalo itong naging parang panaginip. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila mabigat sa bigat ng hindi alam. Ang takot na pansamantalang nawala ay muling gumapang sa puso ni Luca. Ang landas na nilalakaran ni Luca ay tila sinadyang malinis, iniiwasan ang mga ugat at matatalim na bato, na parang kabisado ng oso ang mapanganib na tanawin. Lumalim ang tiwala ni Luca sa hayop at sa kabila ng takot na nananatili sa kanyang dibdib. Naramdaman niyang kailangan niyang magpatuloy. Biglang natigil ang kanilang paglalakbay sa harap ng isang nakakatakot na balakid, isang ilog na may malakas na agos na humarang sa kanilang daraanan. Huminto si Luca sa gilid ng tubig, nakatingin sa rumaragasang ilog na tila masyadong malalim at mapanganib.
Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ang tanawin ay nagmistulang isang kakaibang panaginip. Hindi nag-atubili ang oso, lumapit ito sa isang pansamantalang tulay na gawa sa mga troso at baging, mukhang marupok at tila kayang bumigay anumang sandali. Bumilis ang tibok ng puso ni Luca. Hindi ko kaya ang tumawid dito, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa oso na papunta na sa tila delikadong tulay. Ang ugong ng tubig ay pumuno sa kanyang pandinig at ang takot na mahulog sa malamig na lalim ng ilog ay nagpatigil sa kanya. Maingat na tumawid ang oso sa tulay at huminto sa kabilang panig. Tumingin kay Luca na para bang hinihikayat siyang sumunod. Huminga ng malalim si Luca na pagtanto niyang ito na ang sandali ng katotohanan. Kung hindi siya tatawid ngayon, mananatiling misteryo kung ano ang naghihintay sa kabila. Nanginig ang kanyang mga binti habang dahan-dahang inapakan ang tulay. Maingat ang bawat hakbang, mabagal ang kanyang galaw. Ang mga troso ay nag-ingay na parang babagsak sa bigat niya, nagpapaalala ng panganib na nasa ilalim niya. Isang biglaang ihip ng hangin ang nagpayanig sa tulay at mahigpit na hinawakan ni Luca ang mga lubid. Mula sa kabila, nakatingin ang oso ng may kalmado at kumpiyansa na para bang sigurado ito na kaya niyang tumawid. Bumilis ang tibok ng puso ni Luca habang nagpatuloy siya at nang marating niya ang kabilang panig, naramdaman niya ang matinding ginhawa nang muling tumapak ang kanyang mga paa sa matatag na lupa. Malalim siyang bumuntong hininga at tumingin sa oso na nagpatuloy na parang walang nangyari. Unti-unting nabuo ang malalim na tiwala, isang tahimik na koneksyong nag-uugnay sa kanila. Habang nagpapatuloy sila, unti-unting lumiit ang kagubatan, bumukas sa isang malawak na parang. Naglakad ang oso ng maingat habang ang hangin sa paligid ay tila nagiging mas mabigat. Naramdaman ni Luca ang tumitinding pagkasabik, parang isang mahalagang revelasyon ang malapit ng mangyari. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang kanyang pag-usisa sa kakaibang paglalakbay na ito, na ginagabayan ng tahimik at parang may alam na kasama. Unti-unting lumitaw ang mga istruktura sa gitna ng mga puno, luma at kinain na ng panahon. Bumilis ang hakbang ni Luca, dala ng kanyang pagkamausisa. Nang marating nila ang parang natigilan siya sa tanawing nasa kanyang harapan. Pasensya na sa saglit na pagpigil. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, hinihiling ko sa inyo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Napakahalaga nito sa amin. Maraming salamat at sana'y magustuhan nyo ang natitirang bahagi ng kwento. Sa gitna ng parang napapalibutan ng matatandang puno, naroon ang isang abandonadong sirko. Ang dating makukulay na tolda ay kupas na at nililipad ng hangin. Ang mga bakal ng mga kulungan ay kalawangin at ang hangin ay mabigat sa amoy ng pagkabayaan at lungkot. Ang malalaking kulungan, karamihan ay bakante, ay may natitirang ilang hayop na tila nakalimutan na. Ang kanilang balahibo ay patsi-patsi at ang kanilang mga mata ay punong-puno ng paghihirap. Labis na nabigla si Luca sa natuklasan. Isang sirko nakatago sa kailaliman ng kagubatan, ang presensya nito'y parehong nakakagulat at nakakalungkot. Patuloy na naglakad ang oso patungo sa pinakagitna ng sirko habang si Luca ay maingat na sumusunod. Iniwasan ang mga kalat na nagkalat sa lupa, mga sirang laruan, piraso ng kahoy, at mga bakal na kalawangin ang nakakalat, mga alaala ng matagal nang iniwang karnabal. Habang dumadaan si Luca sa tabi ng isang sira-sirang Ferris wheel, ang kalawangin nitong mga upuan ay umuugong sa hangin, nagbibigay ng nakakakilabot na tunog sa paligid. Ang mga labi ng nakaraan ay parang mga multo sa bawat sulok, at naramdaman ni Luca ang malalim na koneksyon ng oso sa lugar na ito. Sa wakas, huminto ang oso sa harap ng isang malaking, walang lamang kulungan. Lumapit si Luca
Ramdam ang bigat ng hangin na tila nagpapahirap sa kanyang paghinga. Yumuko siya upang tumingin sa mata ng oso na puno ng malalim na lungkot at alaala ng sakit. Nakapunta ka na rito, hindi ba? Mahina niyang tanong habang bumabalot sa kanya ang isang alon ng kalungkutan. Bahagyang tumango ang oso, ang ikiling ng ulo nito ay tila kumpirmasyon ng hinala ni Luca. Ang desoladong sirko na ito ay hindi lamang isang labi ng pagkawasak. Ito ang bahagi ng kasaysayan ng oso, isang masakit na alaala na hindi nito matakasan. Napagtanto ni Luca na ang oso ay hindi lamang isang hayop sa kagubatan. Ito'y naging bihag, isang tagapagtanghal na dumaan sa matinding pagdurusa sa lugar na ito. Ang kalungkutan sa mata ng oso ay nagkukwento ng pagtitiis at sakit na lalo pang nagpapatibay ng kanilang hindi pangkaraniwang koneksyon. Habang sinusuri ni Luca ang madilim na tanawin, naging malinaw sa kanya ang paghihirap ng ibang mga hayop na naiwan sa kalunos-lunos na kalagayan. Isang malalim na pakiramdam ng responsibilidad ang bumalot sa kanya. Hindi niya magawang iwan ang mga ito sa ganitong kondisyon. Kailangan kong gumawa ng paraan, naisip niya, at agad na kinuha ang kanyang telepono. Mahina ang signal, halos wala, ngunit nagawa niyang magpadala ng desperadong mensahe ng tulong sa mga awtoridad. Napagtanto ni Luca na dinala siya ng oso sa lugar na ito para sa isang layunin upang simulan ang pagbabago sa kwento ng iniwang sirko upang mag-umpisa ng pagsagip na maaring magligtas sa mga hayop na napabayaan. Ngunit hindi alam ni Luca ang paparating na tulong ay magbubunyag ng mga lihim na mas malalim pa kaysa sa nakikitang kalungkutan sa paligid. Ang paligid ay lalong bumigat habang patuloy na nilibot ni Luca ang mga labi ng sirko. Ang kalawangin na bakal, mga sirang laruan at mga nakulong na hayop, lahat ay tila bumulong ng kwento ng dalamhati. Naglakad siya patungo sa isang malaking tolda. Ang tela nito ay punit-punit at tinamaan na ng panahon. Pagpasok niya, parabang narating niya ang puso ng kaluluwa ng sirko. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang bilog na entablado, napapalibutan ng mga upuang unti-unting nalulumpo sa pagkabulok. Tahimik na saksi sa masasayang pagtatanghal na minsang nagbigay buhay sa lugar na ito. Sa puso ng sirko, naramdaman ni Luca ang mga alingaw-ngaw ng tawanan at palakpakan na ngayoy nilamon ng katahimikan at kawalan. Sinuri niya ang paligid, pilit na iniisip ang dating kasiglahan nito, masigla at puno ng buhay. Umaalingaw-ngaw sa masigabong sigawan ng mga nanonood. Doon niya napansin ang mga bakas, malalalim at magulong uka sa lupa na parabang may hayop na pinilit magtanghal dito. Sumunod ang oso sa kanya papasok sa tolda at natigilan ng makita ang ring. Ang mga mata nitong minsan ay puno ng sigla, ngayoy naglalarawan lamang ng sakit at mapait na alaala. Habang lumapit si Luca, unti-unti niyang naintindihan ang kahalagahan ng sandaling ito sa buhay ng oso. Kasama ka sa lahat ng ito, hindi ba? Mahina niyang tanong. Tinititigan ang malalaking mata ng hayop. Ang osong ito ay hindi karaniwang naninirahan lamang sa kagubatan. Ito'y dumaan sa isang masakit na kasaysayan, naging bahagi ng isang palabas na hindi kailanman kinilala ang hirap nito. Lalong lumalim ang pakiramdam ng habag ni Luca sa oso. Ang nakapaligid na katahimikan ng lugar ay ngayon ay napakalakas, parang bawat sulok ng lumang sirko ay sumisigaw ng kwento ng dalamhati, pagsasamantala at kalupitan. Higit sa lahat, ito ay nagsasalaysay ng kwento ng oso, malaya na ngunit nakakulong pa rin sa mga hindi nakikitang sugat ng kanyang nakaraan. Habang tumingin-tingin si Luca sa paligid, napansin niya ang iba pang mga kulungan. Ang ilan ay may nakakulong pa ring mga hayop, tila nawalan na ng pag-asa. Ramdam niya ang pangangailangan na kumilos.
Ang mensahe na ipinadala niya sa mga awtoridad bago mawala ang signal ay wala na sa kanyang kontrol. Ang magagawa na lang niya ngayon ay umasa na naihatid ito. Muling kinuha ni Luca ang kanyang telepono, desperado sa paghahanap ng signal, ngunit bigo siya. Bumigat ang pakiramdam niya. Alam niyang mahalaga ang bawat sandali at kailangang may magawa agad para sa mga hayop. Tiningnan niya ang oso na ngayon ay tila halos tao sa bigat ng lungkot nito at naramdaman niya ang matinding determinasyon na tumulong. "Tutulungan kita! Tutulungan ko kayong lahat!" Bulong niya ng mariin habang papalapit siya sa mga lumang kulungan. Sinubukan niyang buksan ang isa, ngunit mahigpit itong nakasara. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napagtanto niyang hindi niya magagawang palayain ang mga hayop ng mag-isa. Napakahalaga ng agarang pagdating ng rescue team at kailangan itong mangyari kaagad. Habang bumalik siya sa oso, isang ideya ang sumagi sa kanyang isip. Baka may makita siyang gamit sa paligid na magagamit para maalis ang mga kandado. Ngunit bago pa siya makapagsimula sa paghahanap, narinig niya ang isang tunog mula sa malayo, ang ingay ng mga makina. Ang tulong na tila halos imposibleng dumating ay ngayon papalapit na. Lumakas ang ingay ng mga makina at isang halo ng ginhawa at kaba ang bumalot kay Luca. Tumakbo siya patungo sa pasukan at hindi nagtagal. Nakita niya ang mga ilaw ng mga sasakyan na bumabaon sa dilim ng kagubatan. Ilang sandali lang, huminto ang maraming sasakyan sa harap ng sirko. Bumaba ang mga forest ranger, mga pulis at isang espesyal na rescue team para sa mga hayop, handang tumulong at alagaan ang mga hayop sa paligid. Puno ng adrenaline, sinalubong ni Luca ang mga dumating, ang oso na tahimik na nakasunod sa kanya. "Ikaw ba si Luca ang tumawag para humingi ng tulong?" Tanong ng isang environmentalist, isang babaeng may seryosong ekspresyon at determinadong tingin sa mga mata. Tumango si Luke ng mabilis, huminga ng malalim upang maipahayag ang kanyang mga natuklasan. "Oo, natagpuan ko ang osong ito at ito ang nagdala sa akin dito. May iba pang mga hayop sa mga kulungan na kailangang palayain ngayon." Anya nang may pagmamadali, itinuturo ang loob ng sirko. Agad na kumilos ang rescue team, kumuha ng mga gamit upang buksan ang mga kulungan at kalasin ang mga kinakalawang na kandado. Ramdam ni Luke ang bigat ng sitwasyon. Tumulong siya sa pagbubukas ng bawat kulungan. Doon, natagpuan nila ang mga hayop na nagdusa mula sa kapabayaan, mga pinsala o yaong mga napakahina na halos hindi makatayo. Habang bumubukas ang mga pinto ng mga kulungan, nag-atubili ang mga hayop, lumabas ng maingat. Yaong mga matagal na nakakulong ay tila hindi matanggap ang bagong kalayaang natamo. Pinagmasdan ni Luke habang marahang hinimok ng mga environmentalist ang mga ito palabas. Ang ilan ay dahan-dahang binubuhat ang mga hayop na higit na nanghihina. Sa malapit, naghanap ang mga pulis sa paligid ng sirko. Nagsisikap na alamin ang mga pangyayaring naganap. "Mas malala ito kaysa sa inaakala namin," komento ng isang opisyal habang inirecord ang mga palatandaan ng pang-aabuso. Nadama ni Luke ang malalim na kahalagahan ng mga salitang iyon. Naunawaan niya na ang inabando ng sirko na ito ay bahagya lamang na sulyap sa mas masamang katotohanan. Habang inililipat ang mga hayop, ang oso na nagdala kay Luke sa pinangyarihan ay nanatili sa kanyang tabi, tila nagpapatunay sa pagtatapos ng isang masakit na kabanata. Ang mga mata nito ay nagpapahayag ng bagong natagpuang kapanatagan na tila kinikilala na natupad na ang kanyang misyon. Nagpatuloy ang team sa pagkarga ng mga hayop sa mga rescue vehicle kung saan sila ay aalagaan at ire-rehabilitate. Nang umalis ang huling sasakyan, bit-bit ang mga hayop patungo sa mas ligtas na kinabukasan. Nagpalitan ng huling tingin si Luke at ang oso. Walang salitang kailangan,
May tahimik na pagkakasundo sa pagitan nila, isang magkakasamang pagkilala na bagamat nakamit ang kalayaan, mahaba pa rin ang kanilang mga landas. Pinanood ni Luke habang bumalik ang oso sa gubat. Ngayon ay malaya na ngunit may hindi mabuburang mga pilat mula sa nakaraan. Ang karanasan ay lubos na nagbago kay Luke at naunawaan niya na ang kanyang buhay ay hindi na maaaring mabalik sa dati. Ilang araw pagkatapos ng pagliligtas sa inabandonang sirko, ang mga larawan ng lugar at mga hayop na bihag doon ay patuloy na gumugulo sa kanya. Ang alaala ng matalim na titig ng oso ay nanatili, nagbago ng isang bagay na malalim sa kanyang kalooban. Agad na nakuha ng media ang atensyon sa saga ng abandonadong sirko. Ipinahayag ng mga pahayagan at investigative reports ang lawak ng iligal na pagsasamantala sa mga hayop na nagpatuloy sa loob ng maraming taon. Sa pagkakahuli sa mga may sala sa likod ng sirko, nagsara ang kaso, ngunit para kay Luke, ito ay simula lamang ng isang bagong kabanata. Siya ay naging isang masigasig na tagapagtaguyod para sa karapatan ng mga hayop, isang papel na hindi niya inaasahang kanyang gagampanan. Ang paghihirap na nasaksihan niya sa mga mata ng oso at iba pang mga hayop ay nagpaningas ng pagkaunawa sa kahalagahan ng pagtataguyod para sa mga hindi makapagsalita para sa kanilang sarili. Sinimulan niyang ibahagi ang kanyang karanasan, ipinaliwanag kung paano ang isang hindi inaasahang pagkikita sa isang oso ay nagdala sa kanya upang matuklasan ang isang nakatagong pugad ng kalupitan sa gubat. Naglakbay siya sa buong bansa, nakikibahagi sa mga kampanya upang itaas ang kamalayan tungkol sa kapakanan ng mga hayop, umaasa sa kanyang sariling kwento bilang matibay na patunay na ang sinuman ay makapagdudulot ng pagbabago. Ang oso mismo ay naging simbolo ng pag-asa at pagtitiis. Malawakang kumalat ang mga larawan ng oso na hakbang patungo sa kalayaan. Ginagawa itong isang makabagbag damdaming simbolo sa laban kontra sa pagsasamantala sa mga hayop. Tuwing makikita ni Luke ang mga larawang ito, nakakaramdam siya ng dalawahang sensasyon ng sakit at pasasalamat. Sakit para sa mga paghihirap na dinanas ng oso at pasasalamat para sa hindi inaasahang koneksyon na nagdala sa kanya sa sandaling iyon ng pagbabago. Kahit matapos ang pagliligtas, madalas bumisita si Luke sa kagubatang iyon. Sa bawat pagdalaw, nadarama niyang ito ay nagbago na ng tuluyan. Bagaman, hindi na niya muling nakita ang oso, nakadama si Luke ng katiyakan na ito ay nasa labas, malayang gumagala sa malawak na kagubatan. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Ano ang iyong mga opinyon sa mga sirko? Nagugustuhan mo ba ang mga ito o mas gugustuhin mo bang ito'y ipawalang bisa upang maiwasan ang pagdurusa ng mga hayop? Ibahagi ang iyong mga opinyon sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang like button. Palaging naaalala ni Luke ang araw na iyon, ang improvisadong tulay, ang taimtim na titig ng oso, at ang sirko na nagtago ng napakaraming madilim na lihim. Alam niya sa kanyang puso na tama ang kanyang ginawang pagpili. Maraming salamat sa pakikinig. Makikita namin kayo sa susunod na video. Magkaroon ng magandang araw.